David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1721. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni David ay nagninangas na pula, na para bang ang loob ng kanyang katawan ay nasusunog. Sa isang malakas na dagindong, isang nakakatakot na aura ang agad na dumaan sa buong kagubatan ng bundok, ang mga nakapaligid na puno ay sunod-sunod na nahulog, at ang lupa ay nagsimulang gumuho at yumanig. Sa sandaling ito, ang bundok ay parang tinamaan ng meteorite, at naging gulo na walang tumutubo na damo. Nagising ang lahat at gulat na napatingin sa tuktok ng bundok na hindi kalayuan. Anong nangyayari? Baka meteorite ang tumama. Nagmamadaling tumayo si Zing Angguo, pangit ang mukha. Nagtakbuhan ang lahat sa bakuran at tumingin sa iskarlate na liwanag sa bundok na hindi kalayuan. Ito ay isang tao, sa tingin ko ito ay isang tao na nagniningning sa tuktok ng bundok. Sabi ni Zing Kai. Natigilan ang lahat at mabilis na tumakbo sa likod bahay at nakitang matagal nang nawala at naging pulbo sa lupa ang matibay na sekretong silid. Si Mr. Chen kaya? Nagulat si Zing Angguo. Dahil nakaramdam sila ng nakakatakot na aura na patuloy na lumalapit sa sandaling ito, kahit na lahat sila ay mahusay na marquis, ang pressure ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Si Mr. Chen, siya yon. Sabi ni Jiang Wei na nanlalaki ang mata, nagulat. Mahinahong sinabi ni Humazi, ang David na ito ay talagang isang nerd. Sa kanyang kasalukuyang lakas, natatakot ako na ang isang maliit na bundok ay maaaring masira. Bakit biglang pumunta si Mr. Chen sa bundok na iyon? Naguguluhang tanong ni Zing Kai. Hindi siya aakyat sa bundok. Tinatayang wala na ang iyong pamilya Zing doon. Lahat sila ay mga guho. Nakangiting sabi ni Humazi. Ngayon lang napagtanto ni Zing Kai na pinipigilan ni David ang sariling hininga na sirain ang buong pamilya Zing. Tingnan natin. Nang matapos magsalita si Humazi, umakyat siya sa bundok. Sumunod ang lahat ay gustong makita ang kapangyarihan ng mga table task ni David. Sa sandaling ito, ang katawan ni David ay patuloy na pumuputok ng iskarlate na liwanag, na direktang nagpapaliwanag sa mga laman loob ni David ng napakalinaw. Ang liwanag ay patuloy na kumikislap, at ang paghinga ni David ay lumalakas din. Sinisikap ng kasalukuyang David na kontrolin ang aura ng kanyang katawan upang unti-unti siyang umunlad. Kung ang lahat ay sumabog, ang buong bundok ay mapupunit sa lupa. At ang kanyang sariling katawan ay natatakot din na siya ay direktang tamaan sa epidemyang ito. Nasa unahan lang ito, nakakatakot na aura na natatakot akong masira ito sa Great Marquis. Sa sandaling ito, sa malapit, tumingin si Ningji sa lugar kung saan kumikislap ang liwanag, at patuloy na lumalapit. At sa likod ni Ningji, sinundan ng 4 na itim at gintong damit. Noong una, binalak ni Ningji na pumunta sa Ponglei Island pagkatapos ng Black Golden Cape. Kung kaya niyang hintayin si David, lilinisin niya si David sa Ponglei Island. Kung hindi ka makapaghintay, lilinisin mo ang mga tao mula sa ibang pamilya ng sekta. Mayroong 4 na itim na gintong damit, at ito ay isang hindi magagapi na pag-iral. Ngunit bago dalhin ni Ningji ang 4 na black gold na balabal sa Ponglei Island, nakakita siya ng isang pangitain dito. Alam ni Ningji sa kanyang puso na may mali. Ang biglaang pagbabagong ito ay malamang na sanhi ng tagumpay ni David. Dapat alam mo na ni-refine ni David ang magic pill kanina. Ngayong lumitaw na muli ang gayong pangitain, tiyak na nakalunok si David ng isang banal na tableta, at ang kanyang lakas ay mabilis na nasira. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, sa pahintulot ng Magic Envoy, pumunta si Ningji dito dala ang kanyang itim at gintong balabal. Hindi nila maaaring hayaan si David na magpatuloy sa pagbuo ng ganito. Nang masira ni David ang Great Marquis of Wu at marating ang Martial Saint Realm, gusto nilang mahuli si David. Natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Hindi nagtagal, may dinala si Ningji doon, nakatingin kay David na nakapikit at patuloy na nagmumula ang pulang ilaw mula sa kanyang katawan, nakaramdam ng kaunting gulat si Ningji sa kanyang puso. Para makarating dito, gumamit din si Ningji at ang iba pa ng maraming pisikal na lakas. Dapat mong malaman na ang aura na nagmumula kay David ay napakapang-aapi kaya kailangang labanan ni Ningji at ng iba pa ang pressure sa lahat ng oras na pumunta rito. Tulad ng inaasahan mula sa totoong katawan ng Golden Dragon, ang direktang paglunok ng banal na elixir ay maaaring sugpuin ang manic aura at unti-unting pagbutihin ang kanyang lakas. Ngunit sa ganoong mahalagang bagay, itong si David ay hindi nagpadala ng sinuman upang protektahan si Dharma sa paligid niya, kaya huwag mo siyang sisihin. Handa kami. Nakangiting sabi ng Magic Envoy sa Ningji.
Sa sandaling ito, patuloy na tumataas ang aura sa katawan ni David, at desperadong pinipigilan niya ang kapangyarihang ito upang maiwasan ang mabilis na pagsabog nito at masira ang kanyang katawan. Maingat lang mapataas ang aura niya. Naramdaman talaga ni David ang pagdating ni Ningji, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng madalian sa puntong ito, umaasa lang siya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay maabsorb sa kanya sa lalong madaling panahon. Naramdaman ang pagsabog ng hininga ni David, alam ni Ningji na darating ang kanyang pagkakataon, at pagkatapos maghintay, kung talagang makakalusot si David, ito ay magiging abala. Isang nakahubad na Ningji ang naglakad sa harap ni David na may apat na itim at gintong lima. David, hindi mo akalain na magkikita tayo ng ganito kaga. Nakangiting sabi ni Ningji. Tiningnan lang siya ni David ngunit hindi nagsalita, ngunit may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Nang makita ang mga mata ni David, mas naging proud si Ningji. Kung hindi dahil sa dakilang kapangyarihan ng paghanga sa iyong katawan, pinapaunti na sana kita sa ibang lugar ngayon. Sinabi ni Ningji na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Lubusan niyang kinasusuklaman si David, hindi makakalimutan ni Ningji ang kanyang paghihiganti sa pagpatay sa kanyang ama, at sinira rin ni David ang pamilya ni Ning. Kung wala si David, lalaki pa rin si Ningji at masisiyahan siya sa lahat. Ngunit ngayon kailangan niyang tumakbo kung saan-saan at maging batas ng iba. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, siya ay nasa kritikal na sandali ngayon, at nag-shoot ka lang para makuha ang espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang katawan, iniwan ang pisikal na katawan. Sabi ng Magic Messenger na si Ningji. Nang makita ito, tumingin si Ningji sa apat na itim na gintong balabal, at pinagdikit ng lima ang kanilang mga kamay sa katawan ni David. Plano nilang sipsipin ang espiritual na kapangyarihan mula sa katawan ni David at gawing basura si David. At ang mga kapangyarihang ito sa pag-iisip ay makakatulong din sa kanila sa pagsasanay. Alam din nila na ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay masyadong mabangis. Kung naabsorb ito ng isang tao, natatakot siyang hindi niya maabsorb ang lahat, at sasabog ang kanyang katawan. Ngunit nang ilapat ng 5 tao ang kanilang mga kamay kay David, may ilang malalakas na hangin ang biglang humampas, at kailangan nilang umiwas. Napakatapang mo kaya ng ahas kang magplano laban kay Mr. Chen sa aking Nanho City. Tinitigan ni Xing Angguo si Ningji at ang iba pa, sumisigaw ng malakas. Sa sandaling ito, nakita ni Humazi si Ningji at ang abalang itim na gintong robe sa likod niya, at ang kanyang mukha ay naging medyo pangit. Galing ka ba sa Kyoto Martial Arts Association? Malamig na tanong ni Humazi. Saglit na natigilan si Ningji. Gabi na, at lahat sila ay nakasuot ng itim na damit. Higit pa rito, wala na ang Kyoto Martial Arts Alliance. Hindi ko inaasahan na may makakakilala sa kanila. Totoo naman, hindi ko akalain na may makakapagsabi sa atin kung sino tayo. Direktang umamin si Ningji at tumango. Dahil alam niyang hindi nila kalaban ang kakaunting taong nasa harapan niya. Humazi, Xing Angguo, at Jiang Wei ay ang lakas lamang ng dakilang marquee. Para kay Xing Kai, siya ay marquee lang, paano nila haharapin itong apat na martial saints? Ang apat na itim na gintong balabal ay ang lakas ng martial saints, at sapat na ang mga ito para makayanan si Humaz at ang iba pa. Mga taong mula sa Kyoto Martial Arts Association. Sumimangot din si Jiang Wei, napaka-solemn na ng ekspresyon niya. Kahit ano pa ang Kyoto Martial Arts Federation, ito ang Nanho, ang teritoryo ng ating pamilya Xing, kung sino man ang pumunta rito ay dapat maging masunurin. Hindi alam ni Xing Kai ang lakas ng kabilang partido, kaya sumigaw siya ng malakas. Xing Kai? Tumahimik ka. Tila naramdaman din ni Xing Angguo ang lakas ng kalaban at sinigawan si Xing Kai. Ngunit mukhang hindi pa napapansin ni Xing Kai ang panganib, at sumigaw pa rin kay Ningji, mas mabuting umalis ka sa aming Nanho, kung hindi, hindi ka makakain at makakalakad. Katatapos lang magsalita ni Xing Kai at nakita niya na sa isang kaway ng palad ni Ningji, ang katawan ni Xing Kai ay lumipad palabas sa isang iglap, at isang subo ng dugo ang sumambulat sa hangin. Anak! Mabilis na tumalon si Xing Angguo at nahuli si Xing Kai. Kabanata 1722. Ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito, nakikipag-usap lang ako kay David, ayaw kitang patayin. Ayaw sundan ni Ningji si Humaz at ang iba pa. Napasulyap sina Humazi at Jiang Wei kay David. Biglang, hinayla ni Jiang Wei ang tali ng immortal, at pagkatapos ay hinayla ito ng mabangis. Ang Immortal Binding Rope ay isang sagradong sandata, at ang kapangyarihan nito ay natural na hindi pangkaraniwan.
Nang makita ito, tumalon si Ningji, at agad na tumalon ang apat na itim na gintong robe sa likod niya. Ang itim na gintong robe ay direktang hinawakan ng immortal na binding rope ni Jiang Wei, pagkatapos ay pinutol ito ng kutsilyo, at ang immortal binding rope ay naputol. Nang makitang napakadaling naputol ang immortal binding rope, natigilan si Jiang Wei. Nang natulala si Jiang Wei, ang itim na gintong balabal ay tumama sa katawan ni Jiang Wei ng isang malakas na suntok. Ang katawan ni Jiang Wei ay parang saranggola na may putol na tali, at agad itong nahulog daan-daang metro ang layo. Ang dalawang ito ay hindi sa parehong antas sa kompetisyon. Ang Great Marquis at ang Battle Saint ay ganap na naiiba. Kahit na may hawak na banal na sandata si Jiang Wei, maaaring hindi umabot sa antas ng banal na sandata ang kapangyarihang aktwal niyang ginagamit. Kaya madaling putulin ng kabilang partido ang walang kamatayang lubid at pagkatapos ay itumba ito. Nang makita ito, alam ni Humazi na ang kanyang lakas ay hindi mapipigilan ang kalaban, ngunit hindi nila maaaring hayaan ang mga taong ito na gumawa ng anuman kay David, kaya siya ay nanglamlam, biglang kinagat ang kanyang dila, at nag-spray ng isang bibig ng dugo gamit ang spell. Napakalaki. Ang mga spell na ito ay agad na bumangon na may nagngangalit na apoy, at pagkatapos ang apoy na ito ay naging isang 10 metrong taas na bumbero, na nagmamadali patungo sa rumaragasang itim na ginto. Ang nagngangalit na apoy ay direktang nagdulot ng pagtaas ng temperatura sa paligid, at ang naglalagablab na apoy ay nagpahabol sa hininga ng mga tao. Ngunit ang apat na itim na gintong balabal ay tila hindi natakot, at lahat sila ay tumama. May sumipol na tunog ng pagguho ng lupa at pagbitak ng lupa, at ang 10 metrong taas na nasusunog na lalaki ay agad na nabasag, at ang nagkalat na apoy ay kumalat sa buong lupa, na nag-aapoy sa mga puno sa paligid. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay hindi nawala pagkatapos ng pagdurog kay Burning Man. Tumagos ito sa katawan ni Burning Man at nabangga ng husto si Humaz. Agad na lumipad palabas ang katawan ni Humaz at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, ang mukha ni Humaz ay mapatla, at isang malaking bibig ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay kinuha ni Humazi ang alindog mula sa kanyang dibdib, at lihim siyang natakot. Kung wala itong Nagel iligtas buhay na anting-anting, ang kapangyarihang ito ngayon, nakabalik na sana si Humazi sa kanluran ngayon. Niyakap ni Xing Angguo si Xing Kai, tinitingnan ang eksena sa harapan niya, hindi siya nang ahas na kumilos. Alam niyang kahit ang putok niya ay mawawala ng silbi. Kapag hindi pantay ang lakas ng kalaban, walang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Ang dakilang Marquis ay sumusunod kay Wu Sheng, ito ay isang hindi malulutas na bangin. At saka, kapag ang kalaban ay gumawa ng isang shot, ito ay 4 na Martial Saints. Sa lakas na ito, hindi banggitin ang pamilya Xing sa Nanhu City, maging ang buong Daxia, kung aling pamilya ang makakalaban. Gusto mo lang tapusin. Joke lang. Tiningnan ni Ningji ang nasugatan na si Humaz at ang iba pa at tumawa. Tumigil ka na sa pagsasalita, bilasin mo, papasok si David. Hinimok ni Magical Ambassador Ningji. Tumango si Ningji at saka pumunta kay David dala ang kanyang 4 na black gold na balabal at akmang sasalakayin si David. Ngunit nang idiin ng ilang tao ang kanilang mga kamay kay David, na nagnanais na makuha ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David, nagkaroon ng biglang hog-ong. Isang kakaibang puwersa ang nagsimulang tumago sa katawan ni David. Ang puwersang ito ay tila may napakalaking lakas ng pagsipsip, at agad nitong hinigop ang mga katawan ng ilang tao. Eto. Anong meron? Biglang natarante si Ningji dahil naramdaman niya ang mabilis na paggalaw ng hininga sa kanyang katawan sa halip na ay absorb ang espiritual na kapangyarihan ni David. Sira. Nagpanik din ang 4 na black gold robe dahil alam nilang lahat sila ay battle saints, pero hindi pa rin nila mapigilan ang hininga sa kanilang mga katawan na mabilis na dumaloy patungo kay David. Hindi nila alam na ang concentration technique ni David ay tunay na isang superior technique na kayang sumipsip at pinuhin ang lahat. Gusto nilang makuha ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David, ito ang pinakatangang paraan. Kung aatakehin nila si David, maaaring hindi ito kakayanin ni David, ngunit gusto pa rin ng mga taong ito na sipsipin ang espiritual na kapangyarihan mula sa katawan ni David, kaya sinamantala ni David ang pagkakataon. Mabilis na bumalik. Ang demonyo sa katawan ni Ningji ay umungal ng mabangis. Dahil kahit ang kanyang kaluluwa ay naramdaman ang pagkawala ng kanyang buhay, na para bang sinisipsip siya ni David sa kanyang sariling katawan para sa paglilinis. Si Ningji at ang iba ay desperadong sinubukang kumawala, at lahat ay pinagpapawisan ng malamig sa kanilang mga noo.
Nang makita ito ni Humazi at ng iba pa, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at hindi makapaniwalang tiningnan nila ito. Ang apat na martial saints at isang dakilang marquis na nagsimula sa pagsasanay ni David sa kritikal na sandali ay nataranta at pawis na pawis. Hindi nila alam na mabilis na hinihigop ni David ang hininga ng mga taong ito. Sinubukan ni Ningji at ng iba pa na kumawala, ngunit tila hinihigop ang kanilang mga palad, at idiniin nila ng husto ang katawan ni David. Anong klaseng ehersisyo ito, kaya may kabuktutan? Natatakot na sabi ni Ningji. Bilasan mong alisin ang iyong mga kakayahan, gumamit ng purong kapangyarihan para makalaya, bilasan mo. Tila alam ng mensahero ang lakas ng katawan ni David at mabilis na sinabi. Nang marinig ito ni Ningji at ng iba pa, mabilis nilang inalis ang kanilang espiritual na kapangyarihan, gumamit ng purong kapangyarihan para humiwalay kay David, at nagmamadaling umatras. Si Ningji at ang apat na black gold na balabal ay tumingin kay David na hindi makapaniwala, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Oh! Sa sandaling ito, nagsimulang sumabog ang katawan ni David sa gintong liwanag. Ang aura ng takot ay patuloy na tumaas, at ang katawan ni David ay nagsimulang magbago, at ang laman ng katawan ni David ay tila huminahon. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang bumangon sa kalangitan, sumasabog na may nakasisilaw na sinag ng liwanag, na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi na kasing liwanag ng araw. Dumadagindong. Ang bundok ay yumanig saglit, at ang buong bundok ay nagsimulang yumanig. Ang mga puno na nasusunog sa paligid ay napatay sa isang iglap sa pamamagitan ng paglabas ng hininga na ito, at ang buong bundok ay tila gumuho. Pinigilan ni Humazi ang hininga ng katawan ni David at tumingin sa bundok na malapit ng bumagsak. Tumayo si Humazi at Ainal Alliance si Jiang Wei, at pagkatapos ay tumakbo pababa ng bundok kasama si Xing Angguo at ang kanyang anak. Hindi naman sa ayaw nilang iligtas si David, pero masyadong nakakatakot ang espiritu ni David. Kung mananatili sila doon, malapit na silang maduraj sa laman. Nang makita ito ni Ningji at ng apat na black gold na balabal, mabilis din silang tumalon. Sa sandaling tumalon sila, ang buong bundok ay nagsimulang gumuho, at si David ay nalunod sa isang iglap. Nang makitang ang buong bundok ay nasa ilalim ng tubig ni David, si Ningji ay medyo nag-aatubili na sumuko. Hindi niya gustong mamatay, ngunit ang mga kayamanan at lihim ni David. Si Ningji ay umatras sa paanan ng bundok na may apat na itim na ginto na mga karatula at pinagmasdan ang pagguho ng buong bundok, na may kaguluhan at usok at alikabok na bumabalot sa buong kalangitan. Master Demon Envoy, itong si David ay nakalibing sa ilalim ng mga bato, tama. Ang itim na gintong balabal ay nagtanong kay Ningji. Sa pagtingin sa gumuhong bundok, hindi makasagot si Ningji. Kung tutuusin, kapag bumagsak ang ganitong kalaking bundok, ilibing man ang martial saint, matatanggap lang niya ang kanyang kapalaran. Si Wu Sheng ay hindi isang Diyos, at hindi siya makakabangon mula sa bundok kapag dinurog siya ng mga bato ng bundok na ito. Ni hindi makalabas si Wu Sheng, pati si David. Halika ngayon, hindi mahawakan ng bundok na ito si David. Ang magic messenger sa Ningji ay tila may naramdaman at nagmamadaling sinabi. Nawalan sila ng maraming espiritual na lakas kay David ngayon, at hindi pa sila tumutugon. Kung talagang sumingit si David, may problema sila. Nang makita ito, nagmamadaling kinuha ni Ningji ang apat na itim na gintong balabal sa malayo. Nang mawala ang usok at alikabok, dahan-daang lumabas ang figure ni David mula sa mga bato. Sa sandaling ito, walang alikabok sa katawan ni David. Kabanata 1723. Sa pagtingin kay Ningji at sa iba pang tumatakas, hindi humabol si David, ngunit tumingin kay Humaz at sa iba pa na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, kalmado ang mukha ni David, at ang malakas na paghinga sa kanyang katawan ay nagparamdam sa ilang tao ng isang uri ng pressure bago niya marating si Humazen at ang iba pa. Nagsumikap si David na kontrolin ang kanyang paghinga, at alam din niya na ang hindi sinasadyang paghinga na ito sa kanyang katawan ay magdudulot ng matinding pressure kay Humaz at sa iba pa. Master Hu, okay ka lang. Nakita ni David ang hitsura ni Humaz, iniunat ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Humaz, at isang lakas ng hininga ang tumago sa katawan ni Humaz. Naramdaman na lang ni Flax ang mainit na agos na dumaan, at sa isang iglap ay bumuti ng husto ang kanyang katawan. Muling pinagamot ni David sina Jiang Wei at Xing Kai, at pareho silang magaling. Mr. Chen, nakagawa ka ng tagumpay. Natatakot ka ba na naabot mo na ang pinakamataas na lakas ng Great Marquis, tama? Tumingin si Xing Angguo kay David at sinabing may inggit at gulat.
Bahagyang naikuyom ni David ang kanyang kamao, at ang lakas ng kanyang katawan ay tumaas. Ako ay isa lamang Grand Marquis ng ikawalong ranggo. Malayo pa ako sa tuktok, at natatakot ako na mahaba pa ang lalakbayin ko bago ako pumasok sa Marshal Saint. Bagamat ang Ziyang Pil na ito ay nagpalaki ng lakas ni David ng mabilis, diretso siyang dumating. Sa huling yugto ng Marquis Duo, medyo nalungkot si David. Hindi rin niya inasahan na maraming beses na mas mataas ang kanyang lakas kaysa sa iba. Kung kinuha ng ibang tao ang Ziyang Flute, naabot na nila ang rurok ng Great Marquis at nasira pa ang Marshal Saint. At si David mismo ay nakamit lamang ang kanyang ikawalong Major Marquis. Hoy, mukhang malayo pa ang lalakbayin mo. Napabuntong hininga si David, ngunit sa kaginhawaan ni David, kahit na siya ay isang ikawalong baitang Grand Marquis lamang, kung haharapin niya ang mga bagong na-promote na Battle Saints, napakahusay pa rin ni David. Nang may katiyakan. Si David ang tunay na katawan ng gintong dragon, at normal na lumaban para sa mga ranggo. At habang bumubuti ang kapangyarihan ni David, maging ito man ay ang kanyang magic, spells, o alchemy, ito ay bumuti din ng husto. Bagamat hindi naabot ni David ang inaasahang rurok ng Marquis of Great Wu sa pagkakataong ito, sapat na. Pagkatapos bumalik sa tahanan ni Zing, pinapahinga ni David ang lahat at nagplanong umalis papuntang Panglay Island bukas. Dapat siyang humanap ng paraan para pigilan ang aura o iwasang patayin ng walang takot sa isla. Dapat mong malaman na maraming tao ang naninirahan sa Panglay Island sa mga nakaraang taon, at ngayon maraming sekta na pamilya ang pupunta sa Panglay Island para panoorin ang pagdating ng aura recovery. Lahat ito ay mga eksperto. Kung pupunta sila, imposibleng pigilan ni Du Ziteng ng Panglay Island ang mga taong ito. Marahil ay give-in ang palasyo ng pamilya Do, at malamang na hindi maglalakas loob si Du Ziteng na magsalita. Sa makatuwid, si David ay dapat magmadali sa Panglay Island sa lalong madaling panahon, at ang mga taong ito ay hindi dapat hayaan ang labanan doon. Kung maaari, pinipigilan ni David ang pagbawi ng aura. Kung ganoon, ang mga tao sa lihim na kaharian ay hindi mangangahas na madaling lumapit at pumasok sa sekular na mundo. Ang kaayusan ng sekular na mundo ay nananatiling pareho. Kinaumagahan. Dinala ni David sina Jiang Wei, Humas at iba pa sa Zing Family Hall. Mr. Chen, handa ka na bang umalis? Alam ni Zing Angguo na aalis si David sa Nanho. Tumango si David, oo, matagal ko nang ginigipit si Patriarch Zing dito, nakakaabala. Mr. Chen, ano ang sinasabi mo? Sa hinaharap maaari kang pumunta sa Nanho City kahit kailan mo gusto, at ang tarangkahan ng Nanho City ay palaging bukas para sa iyo. Siguradong paraan si Zing Angguo. Bahagyang ngumiti si David, at pagkatapos ay sinabi, Patriarch Zing, sa katunayan, sa South Lake City, hindi ka lang isang pamilya, ngunit mayroon ding sekta ng demonyo, ngunit ang sekta ng demonyong iyon ay lihim, hindi mo ito makikita. Gayunpaman, ang pasukan at labasan ng Demon Spirit Sect ay nasa labas ng Nanho, kaya umaasa ako na kung makatagpo ni Master Zing ang sinuman sa mga miyembro ng Demon Spirit Sect, walang magiging salungatan. Kung gusto ka ng Demon Spirit Sect, maaari mo ring ibigay ang aking pangalan. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Nagpasya si David na sabihin kay Zing Angguo ang sikreto ng Demon Sect para mapigilan ang dalawa na mag-away sa iisang lugar sa hinaharap. Nang marinig ito ni Zing Angguo, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Matagal na siyang nasa Nanho, at hindi niya alam na may iba pang sekta sa kanyang site. Mr. Chen, salamat sa pagsabi sa akin, papansinin ko. Kung hindi sinabi ni David sa kanya, hindi malalaman ni Zing Angguo. Ngunit ito rin ay dahil ang mga tao ng Demon Sect ay hindi madaling gumagalaw sa buong mundo, at hindi sila basta-basta nananakit ng mga tao sa mundo, kaya sa loob ng maraming taon, hindi lang ito napansin ni Zing Angguo. Pagkaalis ng Nanho, dinala ni David sina Jiang Wei, Humizan, at Zhou Jian diretso sa Panglay Island. Sinusundan na ngayon ni Zhou Jie si Humas bilang mag-asawa, at maaari lamang siyang hayaan ni David na sumunod, at ang pagsunod sa kanya ni Zhou Jie ay magiging malaking tulong sa pagbubukas ng lihim na kaharian ng Demon Heart Sect at pagliligtas kay Sonya sa hinaharap. Samantala, sa Panglay Island, nakaupo si Donan sa trono, nag-aalala. Mula nang sirain ni David ang Gorfin Stone Statue, ang Panglay Island ay nakakita ng mga pangitain na naging sanhi ng maraming tao na tumakas sa Panglay Island. Gayunpaman, hindi umalis si Donan, ngunit patuloy na pinangunahan ang mga tao na manirahan sa Panglay Island. Hindi bababa sa ito ay nakahiwalay sa mundo, at walang pagtatalo tungkol dito.
At maaari pa rin siyang mamuhay tulad ng isang emperador, kaya komportable si Donan. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, biglang dumating ang mga tao sa Panglay Island, at lahat sila ay makapangyarihan. Dahil dito, hindi makaupo si Donan. Bagamat walang ginawa ang mga taong ito, nanatili sila sa isla at hindi nagpakita ng unang lugar, ngunit napakaraming master ang biglang dumaong sa isla, na nagpatahimik pa rin sa puso ni Donan. Nagpadala siya ng mga tao sa lahat ng oras upang bigyang pansin ang mga galaw ng mga taong iyon, at nagpadala rin ng mga tao sa Kyoto, na nagbabalak na magulat kay David. Kung paanong binibigyang pansin ng maraming maharlikang pamilya sa sekular na mundo si Panglay, marami ring pamilya ang nagbibigay pansin sa Panglay Island sa iba't ibang lihim na mundo. Ang Panglay Island ay ang unang lugar upang mabawi ang espiritual na enerhiya. Kung sino mang pamilya ng sekta ang maaaring manguna sa pagsakop sa Panglay Island, kapag naibalik ang espiritual na enerhiya, ito ang Manggenguna. Sa sandaling ito, nagsasagawa ng pulong ang Zishao Manor sa Thunder Gate Secret Kingdom. Si Han Fusheng, ang Panginoon ng Manor, ay same time na nagsabi, ang makalangit na reinkarnasyon at pagbawi ng espiritual na enerhiya, ngayon sa palagay ko ay dapat na alam na ng mga dakilang lihim na mundo kung saan mababawi ang espiritual na enerhiya, at tiyak na magpapadala sila ng mga tao upang lumaban sa lugar, at ang ating mga tao ay ipapadala. Ikaw ba? Palace Master, aalis na kami, at ngayon ay nakarating na kami sa Panglay Island. Ang grupo ay pinamunuan ni Hong Chenju, ang anak ng pamilyang Hong, kasama ang 18 pinakamakapangyarihang arhat ng pamilya Hong. Tumayo ang elder, humarap kay Han Fusheng sumagot. Naiintindihan mo ba ang kapangyarihan ng mga taong ipinadala ng iba pang malalaking pamilya ng lihim na kaharian? Tanong ni Han Fusheng. Sa pagkakataong ito, natahimik ang lahat, hindi nila alam kung anong porma sayon ang ipinadala ng ibang mga pamilya ng sekta, at hindi sila makapag-imbestiga. Dapat mong malaman na ang mga sumusuporta sa mga pamilya ng mga pamilyang Zhangmen sa sekular na mundo sa mga dakilang lihim na mundo ay pinananatiling lihim. Kung ito ay hindi tungkol sa pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya, ang mga pamilyang ito ay hindi lilito, at walang paraan upang mag-imbestiga. Nang makita ito, napabuntong hininga si Han Fusheng at sinabing, ang muling pagkabuhay ng espiritual na chi ay kumakatawan sa simula ng isang madugong bagyo. Kung hindi natin alam ang lakas ng ating kalaban ngayon, paano tayo mapupunta sa Zishao Mansion sa hinaharap? Ibigay mo agad sa akin. Mag-imbestiga ka, lahat ng malalaking sekta at pamilya sa 8 lihim na mundo ay iimbestigahan para sa akin. Nang matapos magsalita si Han Fusheng, galit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, dahilan para umalis ang lahat. Ang dahilan kung bakit galit na galit si Han Fusheng ay hindi lamang dahil sa mga ito, kundi dahil din sa matagal na niyang itinatago si Long Ruotong, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong hawakan ito. Ang tigre sa bahay ay napakabangis na si Han Fusheng ay palaging isang magnanakaw. Ngunit sa sandaling ito, sa mainit na bukal sa lihim na kaharian, naghubad si Han Kinger at tahimik na nagbabad dito habang nanunood si Kyujun. Pigilan ng sinuman na dumating. Kabanata 1724. Miss, naalala ko hindi ka naman mahilig sa hot spring noon. Bakit ngayon mo pa nagustuhan? Nami-miss mo pa rin ba si David? Sumuko ka na, paano napunta si David dito? Mapaglarong sabi ni Kyuju. Sister Kyuju? Huwag kang magsalita ng kalokohan, gusto ko lang maligo, ano ang tingin mo kay David? Hindi ito inamin ni Han Kinger, ngunit nang maramdaman niya ang temperatura ng hot spring, ang puso ni Han Kinger ay lumipad na palayo noong una niyang nakilala si David. Nang makitang nagambala si Han Kinger, humajejek si Kyuju. Ang pagtawa ni Kyuju ay nagpabalik kay Han Kinger sa realidad, at pagkatapos ay sinabi, Sister Kyuju, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Ano ba? Kung gusto mong umalis sa lihim na mundo, hindi mo pinag-uusapan ang pang-araw-araw na mundo. Sabi ni Kyuju. You promise me once. Narinig kong sinabi ng tatay ko na kailangang ibalik ng Panglay Island ang espiritual na enerhiya nito. Pupunta tayo sa Panglay Island para maglaro. Mapanlikhang sabi ni Han Kinger kay Kyujul. Kalimutan mo na, nagsalita na ang amo. Kung sino man ang manggahas na dalhin ka sa makamundong mundo, puputulan niya ito ng diretso. Walang puwang para sa negosasyon. Gusto mo bang putulin ng master ang ulo ko? Tumingin si Kyuju kay Han Kinger at nagtanong. Tumango si Han Kinger at umiling. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagpupulong sa Wingmon Castle malapit sa Zishao Manor.
Ang Wingmoon Fort at Zishao Mansion ay nasa iisang lihim na kaharian, at malapit din ang distansya sa pagitan nila, kaya mas maganda ang relasyon. Bilang karagdagan, si Lu Chang, ang pinakamatandang young master ng Weineng Moon Castle, ay sumunod sa mga childhood sweetheart ni Han Kinger, at plano nilang pagsamahin ang dalawa. Kung ikakasal sila, mas lalakas ang kapangyarihan nila sa lihim na kaharian. Ngunit ngayon, sa harap ng pagbawi ng espiritual na enerhiya, kung ang espiritual na enerhiya ay talagang ganap na nabawi, ang malakulungan na lihim na kaharian na ito ay walang kalamangan, at maraming tao mula sa mga pamilya ng sekta ang pipiliin na umalis sa lihim na kaharian. At ang Wingmoon Fort ay walang pagbubukod. Tatalakayin din nila ang Panglay Island sa pulong na ito. Fort Master, ang sumusuporta sa pamilya ng sekular na mundo na Zishao Mansion ay dumating na sa Panglay Island, at ang ibang mga pamilya ng sekta ay nagpadala rin ng mga tao doon. Para naman sa mga pamilya sa ibang lihim na mundo, siguradong nagpadala na sila ng mga tao ngayon sa Panglay Island. Masyadong masikip. Isang mataas na antas na pinuno ang nagsabi kay Lu Buwei, ang may-ari ng Weineng Moon Castle. Ang espiritual na chi na ito ay hindi pa nakakabawi, ito ay isang madugong labanan. Kung ang espiritual na chi ay gumaling, ang buong mundo ay muling maaayos. Ngayon ang bawat pamilya ay gustong samantalahin ang pagkakataon, ngunit nakakalungkot na kami, ang pamilya ng press ng Weineng Moon Castle, sa sekular na mundo ay isang basura, at ngayon ay mayroon lamang isang mahusay na marquee, ito ay walang silbi. Galit na sabi ni Lu Buwei. Ang Wingmoon Castle ay nagpalaki din ng isang sumusuportang pamilya sa sekular na mundo, ngunit ang pamilyang ito ay hindi kasiya siya at ang lakas nito ay masyadong mababa. Sa ganoong kapangyarihan, ipapadala ito sa Panglay Island na isang cannon fodder. Tay, bakit hindi ako magdadala ng isang tao sa Panglay Island, hindi lang natin mapapanood ang ibang sekta na pamilya na kunin ang Panglay Island. At ang Panglay Island ay naging unang lugar upang mabawi ang espiritual na enerhiya. Naniniwala ako na dapat mayroong mga hindi alam sa isla. Ang lihim ay umiiral. Tumayo si Lu Chang at nagplanong lisanin ang lihim na kaharian at personal na pumunta sa Panglay Island. Paano ito mangyayari? Wala ka sa lihim. Kung mananatili ka sa pang-araw-araw na mundo ng mahabang panahon, ang iyong kapangyarihan ay titigil o hihina pa. Dapat mong malaman na ang mga batas ng langit at lupa sa labas natin ay nililimitahan tayo. Umiling si Lu Buwei. Ayaw niyang makipagsapalaran ang kanyang anak. Pare, pwede po akong uminom ng guling pill. Hanggat nananatili ang lakas ko, hindi natataas ang lakas ko pagkalabas ko, pero hindi rin ito babalik. Kung maaari naming sakupin ang Panglay Island at mahanap ang sikreto ng pagbawi ng espiritual na enerhiya sa Panglay Island, ito ay napakahalaga para sa amin. Para sa Wingmoon Fort, ito ay isang magandang pagkakataon. Hinikayat ni Lu Chang si Lu Buwei. Tila matagal nang pinag-iisipan ni Lu Chang na lumabas sa lihim na kaharian at maglakbay sa Panglay Island. Nag-isip sandali si Lu Buwei at sa wakas ay tumango. Maaari lamang siyang sumang-ayon kay Lu Chang, ngunit nagbabala pa rin siya, kapag lumabas ka, kailangan mong mag-ingat. Hindi ko alam kung gaano karaming mga sekta at maharlikang pamilya ang magtitipon sa isla ng Panglay sa pagkakataong ito. Kadalasan ang nakatayo lamang sa dulo ang mananalo. Nakikita ko. Tumango si Lu Chang at sa katuwang-tuwa na umalis sa Secret Realm. Isla ng Panglay. Sa kasalukuyan, daan-daang makapangyarihang tao ang nagtipon sa Panglay Island. Ang mga taong ito ay nabibilang sa mga pangunahing sekta at pamilya, at sila ay nagmula sa buong bansa, at isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ay nasa Panglay Island pa rin. Walang utos sa isla ng Panglay na ito na pigilan ang mga taong ito, ngunit ang mga taong ito ay nasa kani-kanilang mga lugar, hindi nakikipag-away o nanggugulo, na parang may hinihintay. Master Demon, hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang pupunta sa Panglay Island. Ang itim na gintong robe ay tumingin sa maraming mga master ng Panglay Island at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang matagal nang nilinang ng mga pamilya ng 8 dakilang lihim na kaharian ang kanilang sariling kapangyarihan sa makamundong mundo, at itinago nila ito ng malalim. Dahan-dahang ibinuka ni Ningji ang kanyang bibig, ngunit ang matandang boses na iyon ay lumabas sa kanyang bibig. Tandaan ang website. Ang kanilang Demon Heart Sect ay nasa likod ng suporta ng Kyoto Martial Arts Alliance, at ito rin ay isang araw na ang Demon Heart Sect ay maaaring magkaroon ng posisyon sa sekular na mundo. Ang pangangalap ng mga balita sa Martial Arts Alliance ay higit pa. Senior, ang bitag ba na ginawa natin sa Panglay Island ay magpapaloko sa lahat ng mga taong ito?
Nag-aalalang tanong ni Ningji nang makita niyang napakaraming tao dito. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao dito, at ang laki ay masyadong malaki, ngunit hindi ko alam kung gaano kalaki ang isang bitag na kanilang itinakda. Huwag mag-alala, ang mga tao ng mga pamilyang ito ang pinakamakapangyarihan, ngunit ang Marquis of Great Wall, kailangan pa rin nating katakutin sila. Kahit na ang ilan sa kanilang mga pamilya ay may mga banal na sandata, hindi natin kailangang matakot. Ang apat na itim gintong balabal ay sumusunod. Ikaw ay walang takot na takot. Sa tingin ko ay lalo kang nagiging mahiyain at natatakot sa David na iyon. Dismayadong sabi niya. Si Ningji ay hindi nang ahas na magsalita, at pagkatapos ay sinabi ng kaluluwa sa apat na itim na gintong damit, isuot mo ang iyong mga damit at ikalat ang balita, na sinasabi na may mga guho sa pinakagitnang bahagi ng Panglay Island, at mayroong isang magic circle na nagpapagana sa pagbawi ng espiritual na enerhiya. As ordered. Tumango ang apat na itim at gintong balabal at umalis. Senior, may mga guho ba talaga at ang magic circle na ito sa Panglay Island? Curious na tanong ni Ningji. Hindi ko alam kung may mga guho dyan, pero dapat may magic circle o altar, or else why would a aura restorer choose this place? Mahinang sabi ng magician. Hindi ba ang pagbawi ng espiritual na chi ay bunga ng mga batas ng langit at lupa? Nagulat si Ningji, maaari pa kayang kontrolin ng mga tao ang mga batas ng langit at lupa. Masyado kang walang muwang, kahit na ang mga batas ng langit at lupa ay itinakda ng mga tao, kasama ang buong mundo, ay itinayo ng isang tiyak na Diyos. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay isang likas na kapangyarihan sa mata ng mga mortal, ngunit sa atin sila ay mga Diyos. Kapangyarihan. Bukod dito, mayroong isang napakalaking mundo ng kalawakan tulad ng Eight Great Mysteries. Kung ang mga immortal ay maaaring lumikha ng Eight Great Mysteries, kung gayon mayroong mga Diyos na lumikha ng iba pang mga mundo, maging ang universo. Ito nga lang ang hindi ko maintindihan, ang kailangan nating gawin ngayon ay humanap ng paraan para palakasin ang ating sarili, mapasok ang batas na ito ng langit at lupa, at pumunta sa ibang mundo para makipagkita. Demon Venerable, dahan daw ang sabi ni Soul, hindi sapat ang pakikinig sa buong katawan ni Ningji. Si Ningji ay hindi isang cultivator, kaya hindi niya alam ang maraming bagay. Hanggang sa sumali siya sa Martial Arts Alliance ay natuto siya ng kaunti tungkol sa mundo ng mga immortal. Ngunit ngayon, nakikinig sa mga salita ng Magic Messenger, biglang naramdaman ni Ningji na bawat isa sa kanila ay pinagmamasdan ng isang pares ng mga mata. Sinabi ko sa iyo kung ano ang gagawin, ngunit hindi mo naiintindihan. Ang kaluluwa ay nag-react at naramdaman na siya ay sumunod kay Ningji ng kaunti, kaya sinabi niya, Tara, pumunta sa mga guho, upang suriin muli, hanggat ang mga miyembro ng pamilya ay ipagkanulo. Pumasok at ilibing sila doon magpakailanman. Kabanata 1725. Hindi nagtagal, dumating si Ningji sa isang maliit na nakataas na burol sa gitna ng Panglay Island. Ito ay 100 metro lamang ang taas kaysa sa nakapalibot na lugar, kaya ito ay isang maliit na burol. May pintong bato na nakatago sa kuweba, nilagyan ng mga pattern, at ang pintong bato ay simple at nakabukas ng bitek. Mabagal na pumasok si Ningji. May napakadilim na pasilyo. Pagkatapos maglakad ng mga 2 o 300 metro, ito ay isang walang katulad na malawak na bulwagan. Malaki ang bulwagan para sa lakso-laks ang tao, at may parang altar sa gitna, pero baluktot ang mga halijing bato ng altar, parang nasira. Senior, ito ba ay isang peking relic na ginawa natin para linlangan ang mga taong iyon? Tumingin si Ningji sa paligid na may pagkamangha sa kanyang mga mata. Kung ito ay isang constructed peking, ito ay masyadong malaki. Imposibleng magtayo ng ganitong lugar sa loob ng ilang taon. Alam ba ng Kyoto Martial Arts Alliance sa mahabang panahon na ang espiritual na enerhiya ay nabuhay muli dito, at pagkatapos ay nagtayo ng mga huwad na guho dito? Hindi masyadong naniniwala si Ningji. Ito ay orihinal na ganito, ngunit hindi ko alam kung aling mga sekta ang mga guho dito, ngunit ito ay nawasak. Noong nakaraan, nagpadala ako ng isang tao upang iset up muli ang Magic Circle dito at muling i-edit ito, hanggat nandyan ang mga sekta. Kapag pumasok ang mga miyembro ng pamilya, huwag mo nang isipin na lumabas. Ang buong Panglay Island ay magiging atin sa oras na iyon, at maaari nating dahan-daang maghintay para sa pagbawi ng aura at makita kung saan ang kakaibang lugar na ito sa Panglay Island. Dahan-daang sabi ni Soul.
Lumalabas na ang pangitain na naranasan ni Long Xingshu at ng iba pa noong nakaraan ay hindi dahil sa pagbawi ng espiritual na enerhiya dito, ngunit ang pagbuo ng Martial Dao Alliance, na sadyang nakakatakot sa maraming tao sa isla. Kung alam ni David na ang lahat ng ito ay ginawa ng Martial Arts Alliance, at tinakot si Long Xingshu pabalik sa kabisera, tiyak na pagagalitin niya si Long Xingshu. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang Panglay Island. Sa pinakagitnang bahagi ng Panglay Island, mayroong isang relic, na isang magic circle na nagbubukas ng pagbawi ng espiritual na enerhiya. At ang bagay na ito ay nagiging mas mahiwaga. Hinanap ito ng maraming tao, ngunit bumalik silang lahat ng walang kabuluhan. Dahil matagal nang sarado ang pasukan, hindi hahayaan ni Ning Ji na mahanap ito ng mga taong ito sa huling minuto. Nang dalhin ni David sina Jiang Wei at Hu Mason sa Panglay Island, ang mga amo ng malalaking pamilya sa isla ay nakalapit na sa libu-libong tao. Ang sukat na ito ay nagpagulat kay David nang makita niya ito. Hindi na natili si David, at dinala ang lahat sa palasyo para hanapin si Dunan. Noong panahong iyon, pagkatapos ng paglikas ni Long Xingshu at ng iba pa, hindi lumikas si Dunan. Kung tutuusin, siya ang emperador dito at ayaw umalis. Nang makita si David na paparating, masayang tumakbo si Dunan palabas ng bulwagan para batiin siya. Mr. Chen? Dumating ka? Maraming tao ang biglang dumating sa Panglay Island, natatakot akong magkagulo. Matapos makita si David, nagsimulang magreklamo si Dunan at halos umiyak. Dahil ang mga taong ito sa isla ay pawang mga Panginoon, at isang tao ang natatakot na sirain ang kanilang buong palasyo. Ngunit sa kabutihang palad, sa panahong ito, walang nang abala kay Dunan. Ang lahat ng mga taong iyon ay nagmapa ng lugar at nagtayo ng kampo. Alam mo bang darating ako? Nagtatakang tumingin si David kay Dunan, nagtataka kung paano nalaman ni Dunan na darating siya. May pinadala ako sa Kyoto para imbitahan si Mr. Chen, pero hindi ko akalain na darating si Mr. Chen ng ganoon kabilis. Inakala ni Dunan na inimbitahan ng kanyang mga tao si David, ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga tao ay nagpunta sa Kyoto. Hindi ko makita si David. I'm from somewhere else, at hindi ko pa nakikita ang taong pinadala mo. Ihanda mo na ang kwarto mo, magpahinga muna tayo. Sabi ni David kay Dunan. Okay. Nagmamadaling inihanda ni Dunan ang silid, at pagkatapos ay inayos ng maayos ang lahat ng taong dinala ni Jiang Wei. At si Humazi ay hindi na makapaghintay na hilahin si Zhou Jie papasok sa silid, at pagkatapos ay isang tunog ang nagmula sa silid. Nagkatinginan sina Jiang Wei at David at ngumiti, alam kung ano ang ginagawa ni Humazi. Kuya Jiang, lumabas tayo para mamasyal. Sabi ni David kay Jiang Wei. Okay. Tumango si Jiang Wei. Si David at ang iba ay lumabas ng palasyo at naglakad sa kalye. Nakalok ang marami sa mga pinto sa kalye, at tila maraming tao ang umalis dito. Kung wala ang biglaang pagdating ng libu-libong mga eksperto mula sa iba't ibang mga paaralan, ang buong Panglay Island ay magiging mas desyerto. Habang nasa daan, laging naririnig ni David at ng iba pa ang tungkol sa mga guho sa gitna ng isla, at pinag-uusapan ito ng maraming tao. Mr. Chen, bakit biglang lumitaw ang mga guho? Baka may nahanap. Labis na nagulat si Jiang Wei. Ilang araw na lang simula nang mabalitaan mo ang mga guho ng Panglay Island. Medyo natarante rin si David at bahagyang sumimangot, hindi ko alam kung may mga guho sa Panglay Island, at hindi ko alam kung may mga magic circle o altar doon, pero dahil may nakahanap ng mga guho, paano ito maisapubliko sa lahat ng dako? At kung may relic at alam mo ang lokasyon nito, bakit hindi pa ito nahanap ng mga taong ito? Nakadama ng katwiran si Jiang Wei pagkatapos marinig iyon, kaya sinabi niya, sa palagay ni Mr. Chen ay mali ang chismis tungkol sa relic na ito. Umiling si David, bago ko ito napagtanto. Hindi ko mahuhusgahan ang katotohanan, ngunit kailangan nating mag-ingat. Si David ay nakikipag-chat kay Jiang Weizong at nakakita ng 3 taong papalapit, ang 3 tao na ito ay sina Zhu Hao, Qiao Jiyong, Hong pamilya Hong Chenju. Sa relatibong pagsasalita, ang iilang taong ito ay pamilyar pa rin sa maraming pamilya ng sekta, kaya natural silang naging mas malapit. Nang makita ni Zhu Hao si David, naroon pa rin ang galit sa kanyang mga mata. Brother Jiang, hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaga. Humakbang si Hong Chenjo at kinamusta si Jiang Wei, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, binabati kita kay Mr. Chen, sa pagkuha ng Wan Ian Hishuo, naniniwala ako na tiyak na tataas ang lakas ni Mr. Chen. Marami. Nagkataon lang. Mahinang sabi ni David.
Haha, nakuha ni Mr. Chen sa kanyang lakas, paano ito nagkataon? Tumawa si Hong Chenjo, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Wei daw, Brother Jiang, may sasabihin ako sa iyo, pwede ka bang gumawa ng hakbang para magsalita? Diretso ka magsalita. Mahinang sabi ni Jiang Wei. At ang Hong Chenjo na iyon ay tumingin kay David at tila nag-aalangan na sabihin ang anuman. Kuya Jiang, magsalita ka, mauuna na akong mag-isa. Nakita ni David na naroon si Hong Chenjo at hindi maibuka ang kanyang bibig, kaya nagplano siyang umalis. Ngunit sino ang nakakaalam na hinawakan ni Jiang Wei si David at sinabing, Mr. Chen, hindi mo na kailangang pumunta. Nang pigilan si David, medyo hindi nasiyahan si Jiang Wei at sinabi kay Hong Chenjo, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng direkta. Kung hindi mo sasabihin, aalis ako. Sandali lang. Pinigilan ni Hong Chenjo si Jiang Wei at pagkatapos ay sinabi, Brother Jiang, nakita mo rin na 12-12 ng mga sekta ang dumating sa Panglay Island. Kapamilya, dapat mong malaman kung ano ang kinakatawan ng mga sekta na pamilyang ito. Ngayon maraming mga sekta na pamilya ang nagsisimula ng palihim na magkaisa, kaya sana tayong apat ay maaari ding pansamantalang bumuo ng isang alyansa para harapin ang mangyayari mamaya. Kung magkahiwalay tayong lalaban, kung masira ang buhangin, lahat sila ay itataboy o maalis sa huli. Natagpuan ni Hong Chenjo si Jiang Wei upang bumuo ng isang alyansa at magagawang tumayo mula sa maraming mga sekta at mga aristokratikong pamilya. Hindi inaasahan ni Jiang Wei na magkakaroon ng alyansa si Hong Chenjo sa kanya, kaya tumingin siya kay David, tutal, gustong makinig ni Jiang Wei kay David ngayon. Kinakatawan niya si Chanluolo, at si Jiang Wuya, ang may-ari ng Chanluolo, ay nagsalita, anong lakas ng loob na tumanggi si Jiang Wei. Nang makita ni Hong Chenjo si Jiang Wei na nakatingin kay David, baka sa mukha niya ang pagkagulat. Kahit na labis na nagmamalasakit si Jiang Wei kay David, dapat itong maging pantay, ngunit sa pagtingin sa sitwasyong ito, tila nakikinig si Jiang Wei sa pagkakasundo ni David. Jiang Wei, ang panganay na anak ng pamilya Jiang sa Hilagang Kanluran, bakit mo pa tinatanong ang opinyon ni David? Tatay mo ba si David? Agad na nagalit si Zhu Hao nang makita niya ang tingin ni Jiang Wei kay David. Halika sa isang lugar. Kabanata 1726. Zhu Hao, tumahimik ka. Nang makita ito, mabilis na sinaway ni Hong Chenjo si Zhu Hao. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para ilabas ang kanyang galit. Kung mag-aaway sila ngayon, matutuwa ang ibang sekta. Bakit napakaraming pamilya ng sekta ang nagtitipon sa isla ng Panglay na ito, ngunit walang salungatan, lahat sila ay naigal iligtas ng kanilang lakas at hindi nag-aaway sa mga hindi kinakailangang bagay. Nang sabihin ito ni Zhu Hao kay Jiang Wei, ang kanyang mukha ay agad na nagalit at ang kanyang mga mata ay mabangis, Zhu Hao, sinasabi mo sa akin ang isang masamang pangungusap. Pagkatapos, na malapit ng talunin ni Jiang Wei si Zhu Hao. Hiwalayan mo na. Ngunit pinigilan siya ni Hong Chenjo. Kuya Jiang, huwag kang magalit, nagsasalita lang ng ganito si Zhu Hao, dapat umutot ka. Sinabi ito ni Hong Chenjo, at naglakas loob si Zhu Hao na magalit. Brother Jiang, kalimutan mo na ito. Nang magsalita si David, nagngangalit si Jiang Wei at umatras ng 2 hakbang. Nang makita ito ni Hong Chenjo, talagang nakinig si Jiang Wei kay David, kaya tumingin siya kay David at sinabing, Mr. Chen, naniniwala akong pupunta ka sa Panglay Island at malalaman mo kung ano ang nangyayari dito, kaya iminungkahi ko lang, sana pag-isipan mo ito. Basta magkaisa tayo, sino ba ang hindi maglalakas loob? Sumunod sa ibang sekta na pamilya. Kapag naibalik ang espiritual na enerhiya, maaari tayong bumalik sa lugar na mas mabuti kaysa sirain ng ibang mga pamilya ng sekta. Matapos makinig kay Hong Chenjo, mahinang ngumiti si David, maraming salamat sa iyong kabaitan, ngunit mas gusto kong mag-isa, pasensya na. Kitang-kita ang kahulugan ni David, hindi siya makikipag-alyansa kay Hong Chenjo at sa iba pa. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Hong Chenjo. Hindi niya inaasahang tatanggihan ito ni David ng ganoon kabilis. Nang may sasabihin pa sana si Hong Chenjo, muling sinabi ni Zhu Hao. David, sino ka sa palagay mo? Huwag mong isipin na ikaw ang numero 1 sa mundo, at huwag mong tingnan ang isla ng Panglay na ito. Itong mga taong lumalapit, gaano karaming mga dakilang markis, tiyak na mamamatay ka ng malungkot. Mamamatay na ba ako, parang walang kinalaman sa'yo ah. Malamig na tiningnan ni David si Zhu Hao, na may bahagyang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Nang makita ang mga mata ni David, si Zhu Hao ay natakot na magsalita.
Nang makita ito, nakatingin lang si Hong Chenjo kay Jiang Wei at sinabing, Brother Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Jiang Wei nang walang pag-aalinlangan, syempre susundan ko si Mr. Chen, kaya hindi na kailangang magtanong. Brother Jiang, sana pag-isipan mo ito, kahit na si David ay. Okay, needless to say, pupunta na tayo. Bago pa matapos magsalita si Hong Chenjo, pinutol siya ni Jiang Wei. Nanlamig ang mukha ni Hong Chenjo, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, Brother Jiang, sa Panglay, hindi ito kaibigan, ito ay isang kaaway. Kapag nagkita tayong muli, hindi na ako maawa. Ako din. Mahinang sabi ni Jiang Wei. Kuya Jiang, alis na tayo. Tinawag ni David si Jiang Wei at umalis. At tumingin si Hong Chenjo sa likuran nilang dalawa na may pagngangalit ng mga ngipin. Ba? Ano? Tapos si Jiang Wei ay tulala. Napagalitan si Zhu Hao, at pagkatapos ay sinabi kay Hong Chenjo, ika-siyam na kapatid, ang tanga na iyon ni Jiang Wei, wala kaming pakialam sa kanya, kahit na magtulungan tayong tatlo, ang isla dito ay hindi rin magagapi. Hindi nagsalita si Hong Chenjo, ngunit tumalikod at umalis. Sa kabilang panig, sinundan ni David si Jiang Wei sa tavern, nag-order ng ilang pinggan, humingi ng isang bote ng alak, at nagsimulang uminom. Brother Jiang, alam mo ba kung bakit hindi ako nakipag-alyansa sa kanila? Tanong ni David kay Jiang Wei habang umiinom. Umiling si Jiang Wei, pagkatapos ay sinabi, ang lakas ni Mr. Chen ay hindi kailangang bumuo ng isang alyansa. Natatakot ako na ang islang ito ay hindi magagapi. Nang marinig ito ni David, agad siyang tumawa, natuto rin si Brother Jiang na mambola. Ang dahilan kung bakit ayaw kong bumuo ng isang alyansa ay dahil lahat sila ay naghihintay para sa espiritual na enerhiya na bumalik, ngunit nais kong sirain ito. Kung ang tunay na espiritual na paggaling ay magsisimula, at ang massacre ay lumaganap mula sa Panglay Island hanggang sa buong mundo. Pagdating ng panahon, lahat ng pamilya sa mundo ng martial arts ay magiging parang alipin. Naniniwala akong dapat malaman ng kapatid ni Jiang, ang lakas ng mga pamilyang sekta ng lihim. Maihahambing ba ito sa martial arts world ng secular na mundo? Ang mga salita ni David ay nagpagulat kay Jiang Wei at nawala ng pag-iisip. Kung ang espiritual na enerhiya ay naibalik at ang mga lihim na pamilya ng sektang iyon ay bumalik sa pang-araw-araw na mundo, kung gayon ay tunay na walang pamilya sa mundo ng martial arts. Sa oras na iyon, lahat sila ay maaaring maging mga magkakamag-anak na pamilya, at nagsusumikap silang mabuhay. Higit pa rito, ang mga pinalawak na pamilya ay lumalaban ng walang pagpipigil upang makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, walang mga patakaran na maaaring maghihigpit sa mga sektaryanong pamilyang ito. Sa oras na iyon, ang buong mundo ay magugulo, at ang mga ordinaryong tao ay matatakot na hindi sila kasing galing ng mga langgam. Mr. Chen, paano mo pipigilan ang pagbawi ng aura? Curious na tanong ni Jiang Wei. Bahagyang kumunat ang noo ni David, bumantong hininga, at sinabing, hindi ko pa naiisip, hakbang-hakbang lang ang magagawa ko. Nang si David ay umiinom at nakikipag-chat kay Jiang Wei, ang isa sa kanila ay nasa 20 anyos pa lamang. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng casual na damit, na sinundan ng 4 na followers. Sa unang tingin, ito ay anak ng isang sectarian na pamilya, ngunit ang kabilang partido ay napatingin sa tavern, pagkatapos ay nakakita ng isang sulok at naupo. Bahagyang kumunat ang noo ni David, saka tumingin ng mabuti sa binata. At nakita ni Jiang Wei ang ekspresyon ni David, kaya nagtanong siya, Mr. Chen, kilala mo ba ang taong iyon? Umiling si David, hindi ko alam, ngunit pakiramdam ko ay kakaiba ang paghinga ng taong ito, kahit na sinasadya niyang pinipigilan ang kanyang hininga, ngunit sa palagay ko ang kanyang lakas ay malamang na mas mataas kaysa sa lakas ng Great Marquis, kahit sa lakas ng Great Marquis. Nang marinig ito ni Jiang Wei, hindi niya maiwasang tumingin sa binata at sinabing nagtataka, sa tingin ko. Walang espesyal dito, medyo marami ang mga young masters sa Panglay Island, at imposibleng maabot ng edad na ito ang rurok ng isang Great Marquis, kahit isang martial saint, tama ba? Mr. Chen is the most talented person I have ever met. You haven't reached the peak of Marquis of Great Martial, paanong may hihigit sa iyo? Hindi siya warrior. Mahinang sabi ni David. Hindi ka ba mandirigma? Si Jiang Wei ay namangha, ito ba ay isang magsasaka? Nagmula ba ito sa lihim na kaharian? Hindi nagsalita si David dahil hindi siya sigurado kung ang kabilang partido ay nagmula sa lihim na mundo, ngunit sa secular na mundo, hindi nagsalita si David.
Maliban sa mga masasamang cultivator ng Martial Dao Alliance na sinapian ng mga kaluluwa, ang mga cultivator na nakilala ko ay hindi pa nakakita ng mga cultivator na ganito kalakas. Kung tutuusin, hindi biro ang batas ng langit at lupa. Pinipigilan ng batas ng langit at lupa ang mga immortal na magsasaka sa makamundong mundo, at ang kanilang lakas ay hindi maaaring tumaas lalo na. Ngunit kung ito ay sinasabing mula sa lihim na kaharian, kung gayon dapat itong taglayin ang puwersa ng batas na ito, maging handa na sugpuin at itigil o kahit na bumalik. Sino ang gagawa niyan? Dahil dito, ang mga nasa lihim ay hindi makapasok sa mundong lupa kung nagkataon, kung hindi ay magugulo ang mundo sa lupa. Habang tinitingnang mabuti ni David ang binata ay biglang napatingin ang binata kay David, at nagkatinginan silang dalawa, ngunit sabay na iniwas ang tingin. Natitiyak ni David na napakalakas ng kaharap niya, at bahagyang sumimangot ang binata. Master Lo. Sa sandaling ito, may sasabihin pa sana ang katabi niya, ngunit tinignan niya ito ng masama. Ang binatang ito ay si Lu Chang. Upang hindi makaakit ng atensyon mula kay Lu Chang, hindi siya nagdala ng maraming tao, at sadyang itinago niya ang kanyang hininga. Pero hindi ko inaasahan na pagpasok ko pa lang sa pinto ay tinitigan ako ng matagal ni David. Naramdaman din ni Lu Chang ang pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David, nakakaiba sa mga walang kamatayang magsasaka, kaya't masisiguro niyang si David ay isang walang kamatayang magsasaka. At, si David na ngayon ang lakas ng 8 Transformation Realm, iyon ay, ang ikawalong antas na Grand Marquis. Ang ganitong kapangyarihan ay bihira sa sekular na mundo. Dapat mong malaman na ang mga batas ng langit at lupa sa mundong lupa ay lubhang pinigilan. Kung gusto mong magsanay ng pagbabagong anyo ng Dao sa mundong lupa, mas mahirap lang ito kaysa sa pag-akyat sa langit. Kabanata 1727. Sa ganitong paraan, sina David at Lu Chang ay may kanya-kanyang iniisip at palihim na pinagmamasdan ang isa't isa, ngunit hindi nagtagal ay biglang natuon ang kanilang mga mata sa 5 lalaking nakaitim na pumasok. Nang makita ni na David at Jiang Wei na pumasok ang 5 lalaking nakaitim na suit, naging malamig ang kanilang mga ekspresyon at kinabahan sila. Ang 5 taong nakaitim na ito ay si Ning Ji na may 4 na black and gold robe. Matapos makita si David, medyo nagulat din si Ning Ji. David, we're really close friends. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ulit dito. Nakangiting sabi ni Ning Ji kay David. Si Ning Ji, ang pinakamatandang young master ng maharlikang pamilya Ning sa Jingjing, ay naging aso na para sa iba at kusang bangkay para sa iba. I wonder what you think. Tumawa si David. David, kasalanan mo ang ginagawa ko ngayon, at tiyak na papatayin kita. Puno ng galit si Ning Ji, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay, at 4 na itim na gintong balabal ang nakapalibot kay David. Naramdaman ni David ang hininga ng 4 na itim na gintong damit, ang kanyang mukha ay medyo pangit, at pagkatapos ay sinabi, Ning Ji, mayroon kaming sama ng loob, sana ay huwag mong pagsamahin ang iba at harapin ako. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi niya kay Jiang Wei, Brother Jiang, bumalik ka muna, at pagkatapos ay hahanapin kita pagkatapos kung harapin ang usapin dito. Alam ni David na kahit sila ni Jiang Wei Jia ay magkasama, hindi sila tugma sa 4 na itim na gintong robe. Sa bagay, Martial Saint level ang kabilang partido. Mr. Chen, hindi ako aalis, ipaglalaban kita hanggang sa huli. Walang takot na sabi ni Jiang Wei. Dalawa lang kayo, ilang minuto na lang kung gusto na kitang patayin. David, kahit na pagbutihin mo ang iyong lakas at lumakas, maaari mo bang labanan ang 4 na itim na ginto? Lahat sila ito ay ang lakas ng Martial Saint, kung masunurin mong hahawakan ito, maliligtas kita sa kamatayan. Naiinis na sabi ni Ning Ji. Si David ay nakakuha ng maraming lakas ilang araw na ang nakalipas, kaya si Ning Ji at ang iba pa ay nagsasanay, at ngayon ay halos gumaling na sila. Hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ni David sa Panglay Island. Hindi kayang lunukin ni Ning Ji ang espiritong ito, kaya ngayong nakilala niya si David, gusto niyang mag-higanti. Ning Ji, kahit na may kaluluwa ka sa iyong katawan, kung gusto kitang patayin, hindi kita masasaktan ng 10 galaw. Naglakas loob ka bang makipag-away sa akin? Sinimulan ni David na hamanin si Ning Ji. Pagkatapos ng lahat, ang pagharap sa 4 na itim na gintong balabal, sina David at Jiang Wei ay talagang mahirap. David? Don't follow me with this trick? Do you think I'll eat your trick? Since you don't want to be captured, I can only beat you until you press your head. Sinabi ni Ning Ji, hayaan ang 4 na itim na gintong damit na gawin ito.
Sa sandaling ito, si Lu Chang sa sulok ay may napaka-solemn na tingin sa kanyang mukha. Hindi niya alam na sa mundong ito, ang mga magic cultivator ay may napakataas na antas ng kapangyarihan na naabot pa nila ang antas ng martial saint, na tinatawag na extracorporeal realm. Noong una ay inakala ni Lu Chang na nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng batas ng langit at lupa para makaalis sa lihim na mundo, kahit na isa siya sa pinakamagaling sa mundo, ngunit kung gusto mong sirain ang pamilya, kailangan mo pa ring abutin. Ngunit ngayong nakikita ni Lu Chang na napakalakas ng mga magic cultivator na ito, mayroon siyang takot sa kanyang puso. Sinubukan niyang itago ang kanyang paghinga, natatakot na malaman ni Ning Ji at ng iba pa ang kanyang kinaroroonan. Sa sandaling ito, ang aura ni David ay nagsimulang pumailanglang, at ang nakakatakot na aura na lumabas ay nagpasindik sa maraming tao sa paligid niya. Nakaramdam si Lu Chang ng nakakatakot na aura sa katawan ni David, at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Maaaring mayroon ng lugar sa mundong lupa para sa pagbawi ng espiritual na enerhiya. Bakit hindi pinipigilan ng mga batas ng langit at lupa ang mga taong ito? Maaari rin ba siyang nanggaling sa lihim na kaharian? Hindi naintindihan ni Lu Chang kung paano nilinang ni David. Nagsimula siyang magtaka kung si David, tulad niya, ay kakalabas lang ng pagtatago. Huwag kang magsimula ng conflict ngayon, nakalimutan mo na ba kung bakit ka nandito? Sa sandaling ito, ang kaluluwa sa katawan ni Ning Ji ay napuno ng galit at sinigawan si Ning Ji. Nang marinig ito ni Ning Ji, iwinagayway niya ang kanyang kamay upang hayaang umatras ang apat na itim na gintong robe. Pagkatapos ay tumingin siya kay David ng malamig at sinabi, "David, hintayin mo ako, at ako ang bahala sa iyo kapag natapos na ang bagay." Pagkatapos noon, umalis si Ning Ji dala ang kanyang itim at gintong balabal. Nang makabalik si Ning Ji, nakahinga ng maluwag si David. May apat na black and gold robe sa harap niya, medyo na-stress pa siya. Sa huling pagkakataon, kung ang mga taong ito ay hindi sakam, aangkinin nila ang espiritual na kapangyarihan mula sa katawan ni David, ngunit nakatanggap sila ng backlash. Natatakot ako na nahuli na nila si David. Mr. Chen, tayo na rin. Si Jiang Wei ay puno rin ng malamig na pawis sa sandaling ito. Tumango si David at sinundan si Jiang Wei palayo, habang si Lu Chang ay nakaupo na walang laman na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Young Master, natatakot ako na wala sa mga demon cultivator ngayon ang may lakas na katulad mo. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng entourage kay Lu Changjian. Hindi nagsalita si Lu Chang, sumimangot lang. Noong una, naisip niya na ang kanyang sariling lakas, kahit na ang kanyang lakas ay pinigilan at ikinulong ng mga batas ng langit at lupa, ay tiyak na magiging isang pinuno sa makamundong mundo, at maaari niyang tanggapin ito ayon sa gusto niya. Ang ganitong dagok ay hindi maliit para kay Lu Chang. Ang mga magic cultivator na ito ay dapat na nagmula sa lihim na kaharian, ano ang pakiramdam mo na hindi pinipigilan ng mga batas ng langit at lupa ang kanyang kapangyarihan? Puno ng pagdududa ang kabilang grupo. Hindi mo ba napansin na ang mga katawan ng mga demon cultivator na ito ay pinaninirahan ng mga kaluluwa? Sa madaling salita, ang mga katawan ng mga taong ito ay mga mandirigma lamang sa makamundong mundo, at ang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan ay ang tunay na mga demon cultivator. Ang batas ng langit at lupa ay hindi pinipigilan nito ang kaluluwa, at sinamantala ng mga magic cultivator na ito ang butas na ito upang sila ay makalakad ng walang ingat sa mundo. Same time na paliwanag ni Lu Chang. Ngunit ang binata ngayon ay tila hindi isang magic cultivator, ngunit ang kanyang aura ay hindi mahina. Nagpatuloy ang kongregasyon. Ang taong iyon ay maaari ding isang batang lalaki mula sa lihim na kaharian. Masyadong interesado si Lu Chang sa pagkakakilanlan ni David sa oras na ito at gustong malaman kung lumabas si David sa lihim. "Sir, ano ang susunod nating gagawin?" Tanong ng nurse. "Akala ko kakayanin ko, pero ngayon parang may mga dragon talaga at nakayukong tigre na nakatago dito, at parang ulap ang mga amo. Itago ang iyong kapangyarihan at panoorin ang mga pagbabago. Wala kang dapat gawin maliban kung kailangan mo." Pagkatapos magsalita ni Lu Chang, nagsimula siyang kumain mag-isa. Sinundan ni David si Jiang Wei pabalik sa palasyo. Sa sandaling ito, hindi masyadong maganda ang mukha ni David, at labis siyang nag-aalala. Sa pagkakataong ito, ang sitwasyon sa Ponglei Island ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi rin niya inaasahan na napakaraming tao ang pupunta sa Ponglei Island at napakaraming masters doon. Bilang karagdagan sa itim na gintong balabal ng Martial Arts Alliance, lilito ang iba pang mga martial saints. Sa ganitong paraan, magiging napakahirap para kay David na pigilan ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya.
Kuya David. Sa sandaling bumalik si David sa palasyo, nakita niya si Long Xingshu na may dinadala sa kanya. Xingshu, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni David. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang Panginoon ng pamilyang Ge. Nagpadala si Duna ng isang tao para hanapin ka sa kabisera. Wala ka noon, kaya may dinala ako rito. Nagdala rin ang Panginoon ng pamilya Ge ng mga tao mula sa pamilyang Ge. Nag-walkout din si Fu Hai kasama ang grupo. Sa kanila, dumating pa sina Ge Jie at Ge Yuhan. Mr. Chen. Binati ni Ge Fu Hai si David sa harap ng dagat. Nang makita si Ge Fu Hai, nagmamadaling sumigaw si Jiang Wei ng may paggalang, "Hello, Uncle Ge." Bahagyang tumango si Ge Fu Hai at nag-hello. Patriarch Ge, bakit ka nandito? Si David ay labis na nagulat kung bakit si Ge Fu Hai ay nagdala ng mga tao, at sa mga kakayahan ni Ge Fu Hai, kahit na siya ay dumating, siya ay magiging kanya na kumpay. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga taong natipon sa isla sa sandaling ito ay mga kampyon. Kabanata 1728. Mr. Chen, ngayon ang lahat ng malalaking pamilya sa lihim na kaharian ay nagpadala ng mga tao sa Panglay Island, at ang aming pamilyang Ge ay walang exception. Sabi ng clan elder, let's do our best to help Mr. Chen, as long as the aura is restored, we can control it. Panglay Island, then our Ge family can take lead. Sinabi ni Ge. Walang hiya namang sinundan ni Fu Hai si David. Sa sandaling marinig ito ni David, alam niya na alam ni Ge Kangsheng na ibabalik ng Panglay Island ang espiritual na enerhiya nito, at gusto rin niyang sakupin ang Panglay Island. Ganito ang iniisip ng bawat angkan, kaya isang madugong labanan ang tiyak na mangyayari. Ang kailangan lang gawin ni David ay itigil ang madugong labanan na ito. Patriarch Ge, para sabihin sa iyo ang totoo, pumunta ako sa Panglay Island sa pagkakataong ito, hindi para sakupin ang Panglay Island, kundi para humanap ng paraan para pigilan ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Sumunod si David kay Ge Fu Hai na nagtatampo. Labis na nagulat si Ge Fu Hai sa narinig, ngunit alam niya na ang mga salita ni David ay mga utos, at hindi niya maiwasang sumunod. Sinunod ng pamilya Ge namin ang utos ni Mr. Chen. Diretso at matatag na sabi ni Ge Fu Hai nang hindi nagtatanong ng dahilan. Oras na para magmadali. Si David at ang iba ay malapit nang dumating sa Panglay Island ng higit sa 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, ang Panglay Island ay nakakagulat na tahimik. Maliban sa simula, sunod-sunod na dumaong ang mga tao sa isla, ngunit sa huli, iilan lang ang dumaong sa isla. Sa hotel, si Ning. Tumayo si Jay sa labas ng bintana, tumingin sa buong Panglay Island, at dahan-daang sinabi, "Senyor, oras na ba?" Kaluluwa ng kaluluwa. Tumango si Ning Ji at mabilis na humingi ng 2 itim at gintong balabal para pumunta sa burol sa gitna ng Panglay Island. Hindi nagtagal, ang buong Panglay Island ay nagsimulang manginig ng bahagya, parang lindol. At ang mga burol sa gitna ng Panglay Island ay nagsimulang kumurap sa mga pagsabog ng liwanag. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakatayo si David sa pinakamataas na punto ng palasyo, nakatingin sa kumikinang na burol sa gitna, nakasimangot. Mr. Chen, pagdating namin, narinig namin na may mga guho doon, ngunit walang nakakita. Kailangan bang mabawi ang espiritual na enerhiya ngayon, at ang mga guho ay lumitaw? Tuwang-tuwang tanong ni Jiang Wei, nakatingin sa kumikinang na mga burol sa di kalayuan. Hindi nagsalita si David dahil hindi niya alam kung lilito na ang mga guho, ngunit ang burol sa kanyang harapan ay biglang kuminang, hindi isang tanawin, kundi isang malaking porma sayon. Kahit na magkalayo sila, ramdam na ramdam ni David ang nakakakilabot na aura na dulot ng pag-activate ng formation. Maraming tao ang nagsimulang dumagsa patungo sa gitnang burol, at lahat ay natatakot na maiwan. Brother Chen, may mga guho sa Panglay Island. Lahat sila ay nagsasabi na mayroong altar sa mga guho. Salamat sa altar na ito, ang espiritual na enerhiya ay muling nabuhay. Maaari nitong gisingin ang celestial phenomena, at mabubuhay ka magpakailanman. Natagpuan ni Long Xingshu si David na hingal at nagmamadaling sinabi. Mukhang nag-i-inquire siya sa mga usapin sa labas. Sa simula, sinabi ni Long Xingshu na medyo magkatulad si David, dahil hindi pinipili ng spiritual energy recovery ang lokasyon ng Panglay Island ng walang dahilan, at ang Gorfind, na isang henerasyon ng mga overlord, ay hindi ikinulong ang kanyang katawan sa Panglay Island. At maghintay para dito. Muling pagkabuhay.
Dapat may mga sikreto sa isla ng Panglay na ito na hindi nila alam, ngunit ang immortalidad na binanggit sa bandang huli ay halatang walang katuturan. Mr. Chen, bakit hindi natin tingnan? Kahit na hindi naniniwala si David, si Jiang Wei sa gilid ay labis na nasasabik. Ito ay isang dapat makita. Totoo man o hindi, kailangan mong makita bago mo ito mapagtanto. Pumunta ka. Tumango si David. Nang dumating si David kasama ang mga tao, nakita niya na ang burol ay napapaligiran na ng mga tao, at isang matandang pintuang bato ang nakita sa malapit. Kaya't ang lahat ay tumingin sa pintuang bato na may gininto ang liwanag, na para bang may walang katapusang kayamanan sa likod ng pintuang bato. Kinuha ni Hong Chenjo at ng iba pa ang kanilang mga subordinate at tumayo sa unahan. Sa harap ni Hong Chenjo at ng iba pa, mahigit 100 ng tao ang nakahandusay sa lahat ng panig, at tila lahat sila ay nawala ng buhay. Anong nangyayari? Kahinahinalang tanong ni Jiang Wei, nakatingin sa mga taong nahulog sa lupa at namatay. Ang mukha ni Hong Chenjo ay sobrang pangit, at hindi siya nagsalita, ngunit hindi napigilan ni Zhou Hao na mapag-alitan, bilang hati-hati, talagang mayroong isang makapangyarihang Forma Saiyan dito upang protektahan ang bundok, kaya naman nawalan tayo ng napakaraming tao. Narinig ito ni Jiang Wei at agad na naunawaan ang nasa harapan niya. Lahat sila ay kay Hong Chenjo at sa kanyang pamilya. Gusto sana nilang makapasok muna, kaya hindi na sila nag-imbestiga, at pinatay sila ng formation. Dahil kay Hong Chenjo at sa iba pa, walang sinuman sa likod ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa ganoong kalakas na Forma Saiyan, walang handang makipagbiruan sa sarili nilang buhay. Sa ilang sandali, mayroong libu-libong mga tao dito, at maaari lamang silang manood ng walang magawa, at walang gustong sirain ang Forma Saiyan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa Forma Saiyan ay nangangailangan ng maraming lakas, at kung mawala ang iyong buhay, ito ay magiging mas mura para sa iba. Kaya walang magawa ang mga taong ito, walang humakbang pasulong para masira ang hangganan, at nakakahiya ngayon. Isa-isang may malaki at maliit na mata, walang nagsasalita, walang kumikibo, ang bigat ng paghinga ng lahat. Mayroong patuloy na pagkislap ng liwanag sa paligid ng burol sa harap mo. Ito ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng burol na ito. Pagkatapos lamang ng mga break ng formation maaari kang makapasok. Pinoprotektahan ng napakalaking Forma Saiyan, naniniwala ang lahat na dapat mayroong maraming kabutihan sa pagkawasak na ito. Nang walang gumalaw at tahimik na naghihintay, nilinggan ni David ang paligid. Gusto niyang hanapin si Ningji at ang iba pa, pati si Lu Chang, na nakita niya sa tavern. Dahil iniisip ni David na malaking banta sa kanya ang mga taong ito. Sa kasamaang palad, tumingin si David sa paligid at hindi ito mahanap. Baka hindi dumating ang mga taong ito, o nagtatago sila sa sulok. Senyor, dahil gusto naming pumunta dito ang lahat ng mga taong ito para sa mga maling lihim, bakit may napakalakas na Forma Saiyan sa labas, at ngayon ay walang nang-ahas na pumasok? Naguguluhang tanong ni Ningji. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang linlangin ang mga taong ito, ngunit kailangan niyang maglagay ng mga hadlang. Bahagyang ngumiti ang kaluluwa ni Ningji. Ano ang alam mo, mas malakas ang Forma Saiyan sa labas, mas hihintayin nila ito sa loob, at dadagsa sila sa oras na iyon. Siguradong may masisira itong Forma Saiyan, dahan-dahan lang. Lumipas ang oras, walang gumagalaw, walang umalis, at walang nakabasag ng formation. Sa wakas, isang matandang lalaki mula sa isang hindi kilalang pamilya, na may isang buong balbas, ay lumakad na may matatag na mga hakbang patungo sa burol sa kanyang harapan. Nang makita ng lahat na may gumagalaw ay napalingon silang lahat sa matanda. Nakita ni David na ang lakas ng matanda ay nasa huling yugto ng Doho, at ang kanyang lakas ay hindi masama, at alam niya na siya ay dapat na isang uri ng clan elder ng isang pamilya. Mr. Chen, masira kaya ng taong ito ang Forma Saiyan. Tumingin si Jiang Wei sa matandang lumabas at nagtanong sa mahinang boses. Hindi ko rin alam. Umiling si David, kung masira ang Forma Saiyan pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ka. Huwag maging pabigla-bigla, pabayaan mo na lang, hintayin mo ang aking utos. Inutusan ni David sina Long Xingshu, Ge Fuhai, at Jiang Wei. Tumango ang tatlo, at lahat sila ngayon ay nakikinig kay David. Sa puntong ito, nagulat ang matanda at naglakad patungo sa harapan ng Forma Saiyan, at pagkasilaw pa lamang ng ilaw ay biglang sumigaw ang matanda, at ang tunog ay parang kumukulog na kumulog.
Isang bagzo ng hangin ang umihip, at pagkatapos ay nakita ko ang isang malabong puting ambon na tumaas mula sa kamay ng matanda, at ang puting ambon ay nagsimulang umikot sa kamay ng matanda, na bumubuo ng isang puyaw ng tubig. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng matanda, kaya tahimik lang siyang nanunood. Nasira. Ang ikinaway ng matanda ang palad, at agad na sumabog ang marilag na momentum. Maraming tao ang umatras ng sunod-sunod, naramdaman ang nakakatakot na puwersa. Nadama ng lahat na ang pormasyong ito ay kailangang sirain. Kabanata 1729. Ngunit nang tamaan ng matanda ang porma sayon gamit ang kanyang palad, ang buong tao ay tumalbog kaagad, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa harap ng lahat, ang kanyang pitong siwang ay dumudugo, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay malubhang nasugatan. This time, nanlaki ang mata ng maraming tao sa gulat. Hindi kayang basagin ng gayong puwersa ang porma sayon sa harapan, kaya wala silang pag-asa na maabot ang mga guho. Ang porma sayon na ito ay napakalakas, at ang kapangyarihan ng yumaong si Doho ay hindi pa nakakalusot. Si Jiang Wei ay natigilan sandali. Ang formation ay tungkol sa pagsira sa mata ng formation. Para masira ang formation sa ganitong paraan na may malupit na puwersa, kailangan mo ng sapat na malaking puwersa. Mahinang sabi ni David. Malinaw na alam ni David sa simula pa lang ang hindi nababasag na porma sayon ng matanda. Kuya David, pwede mo bang buksan? Tanong ni Long Xingshu. Tumango si David, isang espada lang ang kailangan ko para makalusot sa porma sayon na ito. Hindi nagyayabang si David, ngunit nakita na niya ang mata ng porma sayon na ito, at ang kanyang lakas ay nakadagdag sa hiwa. Siguradong mababali ang Dragon Sword. Ayaw lang mag-open ni David dahil naghihintay siya. Alam niya na dumating si Ning Ji na may dalang 4 na itim na gintong balabal, at may 4 na itim na gintong balabal, napakadaling sirain ang porma sayon. At ang makita ang mga kabataan sa isang tavern ay dapat ding maging mapagkukunan ng lakas. Ang mga taong ito ay hindi nakagalaw o nakita man lang, kaya hindi kumilos si David, lahat sila ay nakikipagkompetensya para sa pasensya. Tiniis ito ni David, ngunit ang ilang mga tao ay hindi na nakayanan at nakita si Hong Chenjo na nakatayo mula sa karamihan. Lahat, ang isla ng Ponglei na napuntahan natin ngayon ay hindi mapipigilan ng Magic Circle. Ngayon ang ating tatlong magkakapatid ay bumuo ng isang alyansa, at mayroon tayong mga armas sa ating mga kamay. Kung sino man ang gustong makipag-alyansa sa atin, maaari kang tumayo. Mas mabuti kung nasa kamay natin ang banal na sandata. Sama-sama nating sirain ang pormasyong ito. Naniniwala ako na hanggat tayo ay nagsasama-sama, ang pormasyong ito ay walang dapat ikatakot. If you do your best, stand back for me, otherwise don't blame me for being rude. Nakita ni Hong Chenjo na ang magic circle sa labas ay napakalakas at ang mga guho ay tiyak na magiging mapanganib, kaya gusto niyang hayaan ang ilang pamilya na bumuo ng isang alyansa at kontrolin ang sitwasyon pansamantala. Umaasa pa lang sa kanilang tatlo, medyo mahina pa ang lakas. Handa akong makipag-alyansa kay Young Master Hong, at mayroon din akong sagradong sandata sa aking kamay. Sa sandaling ito, ang ilang mga pamilya ay nagsimulang tumayo mula sa karamihan, at ngayon alam nilang lahat na sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng mag-isa, natatakot sila na wala silang makukuha sa huli. Handa na rin ako. Ang ibang pamilya ay nasa panig ni Hong Chenju. Hindi nagtagal, mahigit 10 pamilya ang nagpasya na bumuo ng isang alyansa kay Hong Chenju at iba pa. Si Hong Chenju at ang iba pa ay nakaabot na ng daan-daang tao sa oras na ito, at sila ay itinuturing na pinakamabisa. Nang makita ito, sa wakas ay ngumisi si Hong Chenju sa kanyang mukha, tumingin kay David ng pag-alit, at pagkatapos ay tumingin sa porma sayon. Lahat, magtulungan tayo para masira ang kanyang magic circle. Pagkatapos magsalita ni Hong Chenju, naglabas siya ng isang banal na sandata. Ang iba ay nagpakita rin ng kanilang mga sandata ng sunod-sunod, at pagkatapos ay ginamit ang kanilang mga kapangyarihan ng sama-sama, at ang enerhiya ay natipon ng sama-sama, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga taong ito ay lahat ng lakas ng dakilang marquee, kasama ang pagpapala ng ilang mga banal na sandata, ang nakakatakot na kapangyarihan ay hindi maihahambing sa isang tao. Ang lahat ay nagmasid na mabuti, at sa sandaling masira ang bantay ng bundok, sila ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Kaya lang, pinalibutan na sila ni Hong Chenjo at ng iba pa at hinarangan ang lahat na makalabas. Kahit na maraming tao ang hindi nasisiyahan, walang paraan. Boom! Isang malakas na tunog, ang puwersa ay nagtipon, binomba patungo sa porma sayon. Nagulat ang buong isla ng Ponglei sa suntok na ito, at ang malalaking alon ay lumabas din sa dagat.
Malinaw kung gaano kalakas ang sama-samang welga na ito. Nakakahiya na ang matinding suntok na ito ay nag-iwan lamang ng mababaw na marka sa pagbuo ng proteksyon sa bundok. Bagamat hindi nabigla ang mga taong ito sa pormasayon, hindi nila nagawang basagin ang pormasayon. Sa pagkakataong ito, nagulat ang lahat, at maging si Hong Chenjo at ang iba pa ay natulala sa lugar. Wala sa kanila ang naniwala na ang napakaraming tao at ang pagpapala ng banal na sandata ay hindi makakasira sa pormasayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, ang mukha ni Hong Chenjo ay sobrang pangit, at ang kanyang mga mata ay nakakatakot at nakakatakot. Senior, napakaraming tao at sandata ang hindi nakabasag sa pormasayon. Masyado bang makapangyarihan ang pormasayon na ito? Kung talagang hindi nila ito masisira, sasayangin natin ang ating pagsisikap. Ningji sa sulok, nang makita nila na si Hong Chenjo at ang iba pa ay hindi nagawang sirain ang pormasayon ng magkasama, hindi nila maiwasang mag-alala. Isang bangkos ng basura, hindi mo ba alam na ang pagsira sa Magic Circle ay mahahanap ang mata ng bilog? Sa dinami-dami ng tao, wala bang makakita kung nasaan ang mata? Ang mahiwagang mensahero sa katawan ni Ningji ay hindi inaasahan na napakaraming tao. Walang nakakaintindi sa formation. Sa sandaling ito, ang aura ng katawan ni Hong Chenjo ay patuloy na tumataas, at napakaraming tao ang hindi makabasag ng pormasayon dahil sa takot na pagtawanan ng kanilang mga ngipin. Halika ulit. Pagkatapos magsalita, nagsanib puwersa si Hong Chenjo at ang iba pa para mag-aklas muli, at sa pagkakataong ito halos ginawa na nila ang kanilang makakaya. Ang malaking puwersa ay nagpang-inig pa rin sa isla ng Ponglei, at maging ang karagatan sa di-kalayuan ay naglunsad ng malalaking alon. Ngunit ang resulta ay pareho pa rin, ang pagbuo ay hindi nasira kahit kaunti. Pagkatapos ng dalawang pag-ataking ito, karamihan sa Hong Chenjo at ng iba pa ay naubos ang enerhiya, at lahat ay nagkatinginan sa pagkakataong ito. Kung hindi mo man lang masira ang paraan ng pagbuo, ano pa ang silbi ng pagpunta sa guho? Ngunit kung mas ganito ang kaso, mas maraming mga tao ang umaasa sa pagpasok sa mga guho, dahil alam nila na dapat mayroong mga kayamanan sa mga guho, at maging ang alingaw-ngaw ng immortalidad ay maaaring totoo. Sa sandaling ito, pinanood ni Ningji ang eksenang ito at labis na nababalisa sa kanyang puso. Kung talagang imposible ang pagsira sa pormasayon, ang kanilang bitag ay nailagay sa walang kabuluhan. Senior, hindi, tayo na mismo ang mag-break ng formation ha. Nag-propose si Ningji. Pagkatapos ng lahat, sila ang nag-set up nito, at maaaring sila mismo ang nasira. Ngunit sino ang nakakaalam, sinabi ng kaluluwa, hindi natin ito masisira, ang pormasayon na ito ay itinayo mismo ng dakilang master, ngunit hindi ko inaasahan ang isang napakalakas na pormasayon. Sa pagkakataong ito, namangha rin si Ningji. Kung ito ay tunay na hindi mababasag. Kung gayon maaari silang maghintay ng dahan-dahan. Ang pagsira sa pormasayon, ngunit gamit ang malupit na puwersa nang hindi nakikita ang mata ng pormasayon, hindi ko talaga alam kung paano nalinang ang iyong lakas sa ganitong lawak. Nang madismaya at nalito si Hong Chenjo, dahan-daang umalis si David. Lumabas at nakangiting sabi, David, what the hell are you talking about? Kung may kakayahan ka, pwede mong buksan, at ano ang pinagsasabi mo? Puno na ng galit si Zhu Hao. At bahagyang kinusot ni Hong Chenjo ang kanyang mga mata at malamig na tumingin kay David, David, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung nasaan ang mga mata na iyon? Syempre alam ko. Bahagyang ngumiti si David. Huwag mong hipan, alam mo, bakit hindi ka kumilos? Gusto mo bang makinabang ang mangingisda? Tanong ni Zhu Hao. Why should I take action? I can do whatever I want, and it's up to you. Diretsong iniwan ni David si Zhu Hao na walang imak. Tahimik na tumingin si Hong Chenjo kay David, at pagkatapos ay sinabi, David, kung talagang masisira mo ang magic circle na ito, maaari kitang hayaan muna sa mga guho na ito kasama namin, paano na? Alam ng lahat, mauna ka. Ang mga guho ay dapat magkaroon ng kalamangan. Ngunit umiling si David, maaari kong basagin ang pormasayon, ngunit hindi ako papasok sa pagkasira na ito kasama mo, maaari kang magpatuloy. Nang marinig ito ni David, malamig na ngumiti si Zhu Hao, David, natatakot ka ba na may mga nakatagong sandata sa mga guho, kaya natatakot ka? Ngumiti lang ng mahina si David at hindi siya pinansin. Lalo nitong ikinagalit ang Zhu Hao na iyon. Kabanata 1730.
Nang makita ng lahat na sisirain ni David ang porma sayon ng mag-isa, hindi nila maiwasang matawa, dahil alam nila na napakarami nila sa Hong Chenju, at wala ni isa sa mga sagradong sandata ang nasira. Paano masisira mismo ni David ang porma sayon? Kahit na alam niya kung nasaan ang mga mata ng porma sayon, ang napakalakas na porma sayon ay hindi kayang basagin ng isang tao. Mr. Chen, ikaw. Gustong paalalahanan ni Jiang Wei si David sa mahinang boses, tutal, ang mga gustong sirain ng porma sayon kanina ay direktang nabigla hanggang sa mamatay. At ngayon lang, grabeng nasugatan din ang matanda, ang lakas ng yumaong si Doho. Humazi, Long Xingshu, at Gefuhai ay humakbang din, sinusubukang pigilan si David. Kung tutuusin, napakaraming tao ang hindi makalusot, at si David mismo ay natatakot sa panganib. Lumakad din sina Gejie at Geyuhan sa gilid ni David. Sa sandaling ito, seryoso ang mukha ni Geyuhan, at tahimik niyang sinabi, Mr. Chen, ang porma sayon na ito ay hindi isang ordinaryong porma sayon, kung tama ang nabasa ko, ito dapat ang pagbuo ng masamang espiritu ng angkan ng demonyo, ang porma sayon na ito ay para lamang sa mga dakilang demonyo. Tanging ang mga unang antas na performer lang ang lumalabas, hindi ko alam kung bakit sila lumilitaw dito. Si Geyuhan ay isa na ngayong kasambahay sa palasyo sa Guanghan, na nabuhay ng libu-libong taon, at alam niya ang mga bagay na hindi pa naririnig ni David at ng iba pa. Narinig ko na ang formation na ito, at parang may mga impression ako, pero bakit lumitaw ang demon formation dito? Hindi kaya na itatag si Gorfin bago siya mamatay. Sinabi rin ni Humazi. Medyo nagulat din si David. Kung ang relic na ito ay isang panimula sa pagbawi ng espiritual na enerhiya, paano maaaring lumitaw ang pagbuo ng mga demonyo? Imposibleng may isang taong mula sa demon race na umalis sa relic na ito at nagbigay inspirasyon sa muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Hindi kaya pansamantalang nilikha si Gorfind. Hindi ito namalaya ni David, ngunit ang Gorfind ay talagang nanirahan sa Panglay Island at ginawang eskultura ang kanyang katawan. Ngunit kahit na sino ang nag-set up nito, ngayon ay palaging sinisira ni David ang pagbuo at pumapasok upang tingnan kung ano ang mangyayari. Huwag mag-alala, ang porma sayon na ito ay tila makapangyarihan, ngunit ang mata ng porma sayon ay mahina na. Panay ang tingin ni David sa lahat, pagkatapos ay dahan-daang lumakad papunta sa porma sayon. Darating ang espada. Ikinawi ni David ang kanyang kanang kamay, at ang dragon slaying sword ay biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang dragon slaying sword, ang berdeng ilaw na napapalibutan ng sword energy at ang katawan ng espada ay naglabas ng mapang-akit na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang dragon slaying sword, naramdaman ng lahat ang isang malaking kapangyarihan na kumakalat sa paligid. Ang dragon killing sword sa kamay ni David ay biglang nakakuha ng atensyon ng lahat. Tibak ng espiritu. Matapos makita ni Lu Chang sa sulok ang dragon slaying sword sa kamay ni David, nagningning ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay maaaring nagmula sa isang tiyak na pamilya sa lihim na kaharian, kung hindi, paano siya magkakaroon ng napakataas na kalidad na spirit sword sa kanyang kamay. Tiningnan ni Lu Chang ang spirit sword sa kamay ni David, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Hindi pinansin ni David ang matakot na mata ng lahat, hawak ang dragon slaying sword sa kanyang mga kamay, isang bakas ng divine dragon power ang na-injected sa sword, at hindi nagtagal ang dragon slaying sword ay nagbigay ng hugong tunog, tulad ng dagendong ng dragon. Ang enerhiya ng sky blue sword ay bumaril diretso sa kalangitan mula sa dragon slaying sword sa isang iglap, at ang matalas na enerhiya ng espada ay nagsimulang kumurap. Asupra. Umungol si David, at kasama ang isang alo ng dragon slaying sword sa kanyang kamay, agad siyang naglaslas sa itaas ng formation. Boom! Ang espadang ito ay direktang yumanig sa buong Panglay Island. Ang lahat ay parang lindol, at patuloy silang nanginginig ang kanilang mga katawan. At ang pormasyong iyon ay naglabas din ng nakakasilaw na liwanag, at pagkatapos ay nabasag at naglahong parang kabibi. Sira ang formation. Nagsanib puwersa si Hong Chenjo at ang iba pa, at kahit na may basbas ng banal na sandata, hindi sila makalusot, ngunit nabasag sila sa ilalim ng espada ni David. Napatingin ang lahat kay David na gulat na may hindi makapaniwalang mga mata. Lalo na si Hong Chenjo at iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay napakakomplikado. Ang mas komplikado pa ay nagtatago si Ningji sa isang sulok. Nang makitang sinira ni David ang porma sayon sa pamamagitan ng isang espada, nakaramdam ng sobrang hindi komportable si Ningji. Lalo siyang naging determinado sa pagkakataong ito, at dapat niyang bitag si David.
Kung ganito ang tingin niya kay David, natatakot siya na hinding-hindi ito maghihiganti sa pagpatay sa kanyang ama. Kaagad pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, maraming tao ang nagsimulang mag-react, desperadong sumugod sa mga guho. Pagkatapos ng lahat, ang inisyatiba ay pag-aari ng isa na unang tumuntong sa mga guho. Ngunit nang sumugod ang mga taong ito patungo sa mga guho, biglang humampes ng espada si Hong Chenjo, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay agad na pinutol ang ilang tao sa harap nila ng tamad. Ang sinumang maglakas loob na sumugod ay mamamatay. Galit na sigaw ni Hong Chenjo. Nang maglaon, binantayan ng mga tao sa panig ni Hong Chenjo ang pasukan sa mga guho at hindi pinapasok ang sinuman. Parang gusto nilang kunin ang lahat sa kanilang sarili. Ngayon si Hong Chenjo at ang iba pa ay bumuo ng isang alyansa, kaya't nang ahas silang maging dominanti. Ngunit nang makita ito ng ibang mga tao sa pamilya ng sekta, lahat sila ay naghiyawan at nagmura. Bumalik na tayo. Nakita ito ni David at alam niyang naglalaban ang magkabilang panig, kaya tinawag niya sina Jiang Wei at Ge Fuhai at naglakad pabalik kasama ang sarili niyang mga tao. Nang si David at ang iba pa ay umatras, nagsimula ang digmaan. Walang gustong sumuko, kaya ang ilang tao ay nagsimulang sumulong, habang si Hong Chenjo at ang iba ay nagsimulang hamarang. Mga espada, mga ilaw, mga espada at mga anino, patuloy na kalungkutan. Ito ay tanging si Hong Chenjo lamang ang gumawa ng plano mula pa sa simula at pinag-isa ang maraming pamilya ng maaga, kaya sa sandaling ito ay inukupan nila ang tuktok. Pagkaraan lamang ng 10 minuto, nagkalat na ang eksena sa mga bangkay at umaagos ang dugo sa mga ilog, na masasabing nakakakilabot lang. Tiningnan ni David ang lahat ng nasa harapan niya, at walang ekspresyon ang mukha niya. Ngunit sa sandaling ito, mas determinado siyang pigilan ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Sa ganitong sitwasyon, maraming pamilya na ang nagsimulang magtalo. Kung ang espiritual na enerhiya ay tunay na naibalik, ang mga pamilya sa lihim ay babalik sa pang-araw-araw na mundo. Kung gayon ang buong mundo ay magiging ganito ang eksena. Hindi nagtagal ay huminto ang labanan, binabantayan pa rin ni Hong Chenjo at ng iba pa ang pasukan, at ang ibang mga pamilya ay hindi nakapasok. Sa sandaling ito, wala silang magagawa kundi tingnan si Hong Chenjo at ang iba pa ng galit. Kung tutuusin, may kalamangan ang kabilang partido, at sa loob lamang ng 10 minuto, nakaranas na sila ng matinding pagkalugi, kaya ang mga pamilyang ito ay hindi nang ahas na magmadali. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo na may sugat sa braso, tila mula sa isang labanan ngayon lang. Lumakad ang tagapamagitan sa harap ni Hong Chenjo at sinabi sa kanyang kamay, "Young Master Hong, ikaw at ako ay kabilang sa pamilyang Martial Dao, at wala kaming mga hinaing o puot. Gawin ang mga bagay ng lubusan. Maaari kaming sumang-ayon na pumasok ka muna sa mga guho, ngunit hindi mo maaaring harangan ang pasukan at pigilan kaming makapasok, hindi ba? Kung patuloy tayong lalaban, kahit manalo ka, it will be a tragic victory. Ilang tao pa ba ang matitira sa iyo sa huli? Huwag mong kakalimutan na may mga nakaupo pa sa bundok na nanunood ng laban ng tigre, tapos ayaw mong lumunin ng mag-isa ang mga guho." Dahil hindi nila siya kayang talunin, gustong makausap ng kabilang partido si Hong Chenjo. Tumingin si Hong Chenjo kay David. Sa sandaling ito, tanging sina Jiang Wei, Ge Fuhai, at Long Xingshu, na dinala ni David, ay walang nagawa. Bagamat maraming tao, ang lakas ng mga taong dinala ni Ge Fuhai at Long Xingshu sa pangkalahatan ay medyo mababa, tanging ang mga taong dinala ni Jiang Wei ay maraming malalaking marquises. Sa ganitong paraan, kahit na maraming tao si David, hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas, kaya naglakas loob si Hong Chenjo na gawin ito. Paanong hindi niya maintindihan ang katotohanan tungkol sa pag-upo sa bundok at panoorin ang mga tigre na nakikipaglaban, at paanong posibleng nakipaglaban si David para mapanalunan ang mangingisda? Hinawakan din ni Hong Chenjo ang likod na kamay. Ang 18 arhet na dinala niya ay walang ginawa kundi protektahan si David. Stop talking nonsense. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito. Kung maglakas loob kang salakayin ang mga guho, sige. Humakbang si Zhu Hao at pinagalitan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.